Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Okay, kasama po natin sa studio ang dalawa sa 8 tricycle drivers na sina Angelo Buan at Joseph Ko para humingi po sila ng tulong dahil po sa pangiipit umano ng kanilang prangkisa sa Sangguniang Bayan dyan sa San Jose del Monte, Bulacan. Okay, magandang gabi sa inyo, Joseph at Angelo. Pakikwento sa amin ano yung sinasabi ho ninyong panggigipit ng Sanggunian. Bakit hindi pa kayo inaprubahan ng inyong pong prangkisa? Ang kailangan daw po yung parang pumayag daw po yung kabilang panig ng tricycle na SPTC po na kanilang kapahintulutan na kami ay para ma-aproba ng Sangguniang Bayan. Yun pa ang nangyayari palagi. Palagi dinay po ng SPTC, isa pong kooperatiba na tricycle. Okay. Kaya palaging wala nangyayari po sa amin. Pang ilang taon na ho ninyo sa kakahintay ho ng inyong pong prangkisa? Ilang taon na ho, ano? Bali sa akin po 6. Ngayon meron pa unang mga panguluhan po sa akin. Siguro mga abuti na rin ho ng mga 10 years. Opo, mga 27. 9 9 years. Opo. Matagal na. Pero ang rason lagi ho, mukhang meron pong kumukontra. Parang ganun po ba? Opo. Yun ang kumukontra po, yung SPTC. Sila ang kumukontra nga po na mabigyan kami. At nakausap po na rin yung Pangulo nila. Ganun din. Talagang hanggang sa huli, kontra daw po sila. Okay. So, ang totoo po niyan, meron kaming samahan sa lugar namin na tinatawag na San Pedro Toda. Mga 60 units po kami. Ngayon, yung kalahati po namin, hindi na po makatagal sa panguhuli. Nagtayo sila ng samahan na pumapayag na maging umbrella ng SPTC. Okay. Tinatawag na 4-digit. Ngayon, nakasalang po sa Sanggunian. Hanggang ngayon, wala pa rin pong nagiging aksyon. So, matagal na. Ito na ho, sa panahon na ho ng bagong mayor po namin. Okay. Sunod-sunod po yung panguhuli na ginagawa po ng mga enforcer. Kawawa naman po yung mga membro. Oo. Dahil kayo, wala na po silang mapagkunan ng pangmatrikula o pamasahe man lang ng mga anak nila. Oo. Pati pambiling bigas. So, ibig sabihin ho, mga Angelo, parang ginagawa na lamang ho ninyo, pumapasada na lamang ho kayo, parang lumalabas, parang kolorum po kayo. Opo. Parang ganun po, no? Ang kolorum po, masasabi ko, 3 klase pong kolorum. Yung isang kolorum po, yun ang tinatawag na kolorum forever. Na ayaw magpamembro o ayaw magligal. Kami naman po yung kolorum na pangalawa na nagpipilit na maging legal. Tama, oo. At yung pangatlo po, kolorum na legal kuno. Sila yung mga may linya na may prangkisa pero hindi nagre-rehistro. At yung kanilang mga prangkisa ay sinasanla at may mga katibayan po kami dito. Pinapaarkila. Tama, o binibenta man lang. Oo. Kasi sa inline of cooperative, ang franchise is privilege. Yeah. So, hindi nila dapat pinapaarkila yan. Kung sakali ibebenta nila unit, parang giveaway lang yung pinaka-franchise niyan Kasi privilege lang po yun sa kooperatiba. Kooperatiba po yung na kumukontra sa amin. Okay, maganda naman ho ang hangarin ninyo dahil gusto ho ninyo maging legal kayo na tricycle operator dyan po sa inyong lugar. At nasa linya ho ngayon si Felix Cadiz. Siya po ang isa po sa mga kinatawan po ng Office of the Sangguniang Bayan. Ginoong Cadiz, magandang gabi po. Si Alex Santos po to. Live po tayo ngayon sa UNTV. Kasama ko po si Ben Tulfo at si Nika Alejara. Maganda nga po nito. Maganda nga po nito. Opo. Ginoong Cadiz, nandito ho ngayon si Angelo Buan at si Joseph Ko. At sinasabi nga ho sa amin at ikinikwento nila na matagal na daw sila nag-a-apply ho ng kanilang prangkisa para sa tricycle operation. Pero bakit nga ba ho tumatagal sa inyo? Ganito po. Pwede po ba ako magpaliwanag? Sige po, sige po.
Bago upo po yung ating chairperson ng City Tricycle Franchising and Regulatory Board. Opo. Ang ating pong bagong Vice Mayor. At meron din pong member ang mga board na lumang pong July 1 na appoint. Kaya inuna po namin yung nagkaroon po ng prioritization of course kung ano yung mga unahing harapin. At ito po tungkol po sa San Pedro at saka sa Barangay San Martin ay ito po yung schedule po sa September 10 ang kanilang hearing. Oho. So, ibig sabihin po, Ginoong Cadiz, may mga pending po ho ba? Kaya inuuna ho ninyo yung backlog? Parang ganun po ba yun? Yes, sir. Yes, sir. Oh, naku, At ito okay. yung proseso pong sinusunod ng CCSRC. Oo. So, ano pong pwede ho nating tulong dito kanila Angelo kay Joseph? Dahil sila po ay magandang hangarin po nila. Gusto ho nilang, ayaw nila matawag na kolorum dahil gusto ho nila maging legal sila at makatulong rin po sa ating pong mga kababayan dyan sa inyo pong bayan. Ang atas po sa akin ng ating chairman ng CCFRB, na si Vice Mayor Bartolome, ay magpatawag na rin po, ipundihin na ang CCFRB sa November 10. Dito po sa pagpapatawag na ito ay aalamin kung yung FCTC ay meron po kasing nakapending na usapin niya sa FCTC tungkol doon sa possible umbrella system. Okay. Kaya kung hindi po sila magkasundo doon sa umbrella system, and that is one thing to be decided by the CCFRB. Yun. So, dapat sila muna, ayusin muna nila within themselves. Parang ganun po ba? Opo, kasi po, takot po ng franchise area. Okay. Sir. Oo, sige. Papakinggan naman natin si Angelo Ginoong Cadiz, ha? Sige, go ahead. Kagalang-galang na Vice Mayor. Sunod-sunod po yung panguhuli sa... Si Ginoong Cadiz. Oo, si Ginoong Cadiz pa po ang kausap natin. Sige, Sir? go ahead. Felix Cadiz. Oo, si Ginoong Cadiz ho yan. Go ahead. Ang inihiling ko po namin sana, mabigyan kami ng tinatawag na provisional authority para hindi po masagasaan mahuli po yung mga membro namin. Yun po sana number 1 na kahilingan namin. Habang hinihiring po yung case ng franchise namin, gusto namin magkaroon ng tinatawag na temporary mayor's permit or provisional authority. Pwede ho ba yun, Ginoong Cadiz? Actually po, ang inisip po ng Sangguniang Panlusot ay franchise. Yung pagka po permiso na, pagka-permit, ay mayroon na po ang nagbibigay niya. Pagka-provisional, ay wala pa po akong nalalaman na inisuhan. So malabo ho yun, Ginoong Cadiz, no? Okay. Kaya po, sa November 10 naman po, ay haharapin natin yan. Malalaman po natin dahil kasama po natin sa officer. Oo. Makapag-advise po sa board kung po pwede ba o hindi. Oo. Okay, Ginoong Cadiz, standby lamang po ha. Nasa linya rin po si Vice Mayor Efren Bartolome. Dito tayo kay Vice. Baka merong solusyon gagawin si Vice Mayor. Vice, magandang gabi po. Si Alex Santos po to sa Kilos Pronto tayo. Live po tayo sa UNTV, sir. Ay, magandang data po ba? Opo, kasama ko po si Ben Tulfo at si Nika Alihar. Anong pwede ho natin may tulong ho? Ang nire-request ho nila, baka pwede ho sa inyo opisina yung provisional. Baka pwede ho habang dinidinig po yung kanilang pong prangkisa. Paano po, sir? Provisional, parang Provisional temporary authority. muna. Para makapagbiyahe sila ng legal. Actually po, sir, kami po yung usapan na ng ating pong nakasangulo po ang ating sanggunian secretary, si Apo. Mr. Felix Cadiz, na sa November 10 po ay meron po kami pagkaharap sa ating po sa Sangguniang Panlunsod, sa City Hall po, sa Session Hall. At ang ano ko nga po riyan ay napakarami ko nga po dumating sa akin na naging chairman po ako nung CTFRB. Actually po, sir, ikaw upo ka lang po bilang vice mayor po ng San Jose del Monte. Ang ano ko nga po sa yung mga walang linya, ay nagnanais din po tayo na dito ka sana sa Lusot ng San Jose del Monte ay wala nang tatakbo mga nangungulo-room. Tama. At yan naman po ay gagawin po natin at titignan po natin, pag-aaral namin mabuti para sa gano'n naman po makatulong po kami doon po sa mga ating mga motorista na mga naghahanap buhay. Kami naman po dito sa Kilos Pronto, kaya ho namin tinatanggap po namin ang kahilingan po natin po mga kababayan tulad po nila Angelo. Dahil sila ho ay may magandang hangarin po
sa inyo pong Opo. bayan. Sana ho, Opo. magiging milestone po yan sa inyo pong panunungkulan bilang Vice Mayor. Opo, Kung matutulungan niyo po ito sila. Opo, at iaayos po natin yan at iano po natin sa tamang proseso. Yes. Sa ganun po, wala na po mga tricycle driver or Yeah. operator dito na nangungulo ron dito po sa lungsod ng San Okay. Isidro. Vice Mayor, tututukan po namin po ito at sana po Opo. mabigyan ho natin na kaunting Opo. konsiderasyon. Opo, makakaasa po kayo. Sige po. Sir, at sa November 10 po ay may patawag po kami Sige ng po. ating pong secretary at yan po pag-aaralan po namin mabuti. Okay, Vice Mayor, thank you so much po sa inyong oras po. Dito Opo, po sa... salamat po at maraming salamat din po sa inyo pong tagapakinig po dyan. Maraming salamat po. Thank you, sir. Thank you. At also, thank you also kay Ginong Cadiz. Yes, Okay. Felix Cadiz. So, Mang Angelo at Joseph, attend kayo November 10. Opo. Yun. O, ilang araw na lang yan. Sir, Oh, meron sige. kasi akong problema eh. Oh, may Hindi niya nabanggit. Hindi ginawa sa kanya. Hinuli kasi ako ng Oh. ni Ng presidente ng presidente na eh. SPTC na may kasamang enforcer. Na enforcer, nagtatanong pa sa presidente ng SPTC. Siguro boss, ito na. Kaya sabi nga kanina ng Oo. Vice President na pag-usapan sa adjust ng Nobyembre, para nang sa ganun, yan ay matalakay at medyo mabigyan ng solusyon. Kasi alam ko medyo may kunting transition. Ano? Para doon, pati yung hinaing mo na yan, makakatulong sila roon. Kung ano yung nire-report. Kasi sir, yung iba namin kasamahan dyan, tinaob naman yung mga tricycle ng presidente. Yun ang sinasabing dahil meron pa kayong sigalot, di ba? Pero ngayon, aayusin yan. Antayin natin yung proseso na parang umabot doon sa ADS para mapag-usapan. Dito po? Doon sa Sanggunian. Sa Sanggunian mismo. Patawag na ni Vice Mayor. Maraming salamat. Sir, salamat po sa inyo. Sana maayos Thank you, na. thank you. Oh, dyan naman Malaking kayo. Easy. Pag may problema pa, magkilos pronto kayo ulit. Pero sana, kilos pronto ma-actionan na nila Vice Mayor.